Masaya ako pag masaya ako sa ginagawa ko kasi nag-i-enjoy ako. Passion ko talaga tong pag-aaso. Tumitingin ako sa ibang aso kung ano pa ba dapat ko i-improve sa gawa ko. Please all welcome the man behind the shine, the stacks, and the silent flexing, the all-star himself, Master Rene Badua. Morning everyone. Morning. It was the Master Rene Badua. Let's get started. Let's go. Hi, I'm Rene Badua. As a certified dog groomer of PCCI. Ano na? Naglo-loading pa ata. And this model dog, Kali, import from Russia, is a Philippine champion. She's a retired dog. Oh, straight English yan. Panindigan mo yan, Rene, ha? Ngayon, ipapakita ko kung paano siya i-prepare grooming for dog show. First step is brushing the dog. Siyempre, pag malikot yung aso, pwede natin lagyan ng tali para hindi siya tumalon o ano. First is plucking the ear. No? Hali. Isang tip sa pagpa-pluck at mas okay kung magsusot ng finger gloves. Mas makakapit siya bunutin, hindi siya madulas. Yung iba naman, ang ginagawa, nag-alagay sila ng plucking powder para medyo mas madali bunutin ang buhok. Siguro pag yung first time na bubunutin na mapapluck yung aso, siguro medyo masakit kasi hindi pa sila sanay. So ito kasi mga show dog to, so sanay na silang ma-plucking. Ito pala yung ginagamit is carding knife. Pwede naman din tayo gumamit ng mga ganito, stripping knife. Pero mas okay kasi na bunutin siya yung coat. Para ang papalit sa kanya is hard coat. At sa sa mga terrier, wag kayong gagamit ng gunting at razor para gupitan yung dahil mag-iiba yung texture ng buhok ng aso. Lalambot, kukulot. Nag-start ako mag-groom and handling sa dog show since 2001 or 2, mga ganon. Nag-start ako sa terrier talaga, terrier breeds. Start ako, bali sinasama ako nung brother-in-law ko. Sa kanya ako lahat natuto about sa aso. Training, handling, grooming, shoot sa pag-aso. Kasi pag yung mga champion dog, alam nila yan. Pag tumapak na sila ng show ring, alam nila yan kung ano yung gagawin nila. Masaya sila pag naglalakad sila sa loob ng carpet sa show ring. Siguro lucky charm. Wala kasi nasa aso talaga ang maganda yung dog mo, mananalo talaga Kaya kung lalo okay yung preparation mo, maayos ang training, conditioning ng aso mo, 90% lamang ka sa dog show.
Oo. Minsan, hindi naman tayo din, siyempre, hindi tayo masyado perfecto din, no? Minsan may pagkakataon na sumabla yung gawa natin. So, itatago na lang natin yun sa mga cosmetic, mga ano. Oo, maraming beses na. Kasi ako, mas tumitingin ako sa ibang aso eh. Kung ano pa ba dapat ko i-improve sa gawa ko. O ano kailangan ko idagdag, at ibawas, mga ganon. Kasi hindi ako bumibase lang sa gawa ko lang eh. So, different standard ng breed. Iba kasi ng grooming yan. So, kailangan pag-aralan talaga yung bawat standard grooming ng isang breed para malaman mo yung tamang gagawin mo sa aso. Masaya kasi ang grupo ng All-Star Champ. Para kasi kang halos magkakapatid, isang buong pamilya. Sabay kami kumakain, lahat. Masaya ang grupo namin. So, bless ako na napasama ako sa grupo ng All-Star Champ. Siyempre, yung pinaka-chill sa amin si boss. Kahit minsan may mga foul play na chill lang siya. Mabilis siya makaisip ng paraan para maremedyo. Tungkol naman sa umarte sa grupo. Siguro lahat kami Marites eh. Umamin ka na rin eh. Ikaw ang number 1 Marites sa grupo ah. Nandadamay ka pa. Hindi kasi masaya ang grupo pag walang ganon. Siguro yung yung unang best in show ni Florida. Isang aso niya na Jack Russell din. Ayun, kasi sa terrier kasi bihira lang magka-award ng ganun eh. Sa best in show eh. So, parang ayun ang memorable sa akin. At doon kami masyadong ginanahan mag-dog show ng grupo, ng All-Star Jam. Siguro si Asordoy, yung aso ni Sir na giant schnauzer na female. Ayun kasi parang super spoiled siya. Kaya pag ayaw niya talagang mag-walking, ayaw niya talaga. Parang siyang bata. Pag pinasyal mo siya, pag sinabi mong uuwi na, ayaw niya pang umuwi. Gusto niya pang siguro si King. Si King, yung isang Airedale Terrier na aso ni Sir. Kasi siya, may sarili talaga siyang suklay para sa kanya. Yun. Siya ang tingin ko medyo maluho sa kanila sa grooming. Dahil siya ang maraming mas kailangan na
na gamit para sa grooming. Merong pagkakataon na gano'n na gusto niya, pero para sa akin medyo alanganin ako kasi hindi ako satisfied sa conditioning niya, sa katawan, mga ganon. Ako kasi mas gusto ko yung prepared talaga yung aso. Pero dahil siya ang boss, siya ang masusunod. Dapat lang, Rene. Ayun, nagdarasal. Pinaka-ritual kasi namin yung asaran eh. Kantsawan. Siguro, sa tama, okay naman ang lahat. Okay naman yung ano. Meron lang din talagang pagkakataon na siyempre, hindi naman palagi swerte o buenas. Talagang may pagkakataon talaga rin matatalo ka. At natural lang yun kasi competition to eh. Siguro, hindi. Actually, maraming magagaling na groomer na sa akin, nagturo, nag-advise, mga iba-ibang country. Tapos nag-aral din ako. Siguro, tas aral, experience, tapos yun nga. Naruan ako ng mga professional groomer and judges. Kaya medyo na-i-apply ko sa mga aso ko yung mga naituturo nila sa akin. At yun nga, sumasali din ako ng grooming competition para at least malaman ko kung nag-improve ba yung skill ko. Siguro yung unang sali ko ng grooming competition, siguro ay yung parang sa akin. Kasi unang sali ko, nag-champion agad ako. Ako yung nag-first place eh. Siguro ayun yung mas sa akin. At unang-unang grooming competition dito sa Pilipinas yun. Na ako yung nag-title as a champion. So, masaya ako masaya ako sa ginagawa ko kasi nag-i-enjoy ako. Passion ko talaga tong pag-aaso. Kaya siguro tatagal ako sa ko na to, na larangan ko na to. Actually, parang kasi every 2 years nag-iiba ang ng grooming eh. Ang style ba. So, ako kung ano yung mas bagay sa aso, ayun na lang ang ginagawa ko eh. Meron yung siguro yung nag-ano ko sa Vision, sa breed ng Vision to Zray, medyo umokay yung karera ko sa aso. Siguro yung una-una, yung mahalin nila yung ginagawa nila. Pangalawa, maging tapat sila sa customer nila o maging kliyente nila. Wag hihinto pag yung nagkakamali, makinig sa mga nagtuturo sa kanila. Ayun. Una sa lahat, wag agad lalaki ang ulo pag may mga na-achieve silang mga bagay. Wag magsawang matuto ng matuto.
Ang goal ko kasi gusto ko maging, sana kung papalarin, maging grandmaster, groomer, at tumaas pa yung antas ko sa pag-handling. At balang araw, makapag-breed din ng gusto kong aso. And there you have it, guys. Straight from the scissors, the stacks, and the secrets of the show ring. Master Rene Badua, the man who proved that behind every besting show is a handler with a vision, precision, and probably a dog hair or two stuck somewhere awkward. From turning chaos into control on the grooming table, to walking the ring like it's game time, Rene shows us that being a champion isn't just about titles. It's about heart, humor, and a whole lot of hairspray. So whether you're a newbie with a comb, a veteran with a leash, or just a dog lover with dreams of glory, remember, if Rene can do it with grace, grit, and a perfectly brushed show dog, then maybe, just maybe, there's hope for all of us. Until next time, keep your dog stacked, your scissors sharp, and your handlers game strong. This has been Cham of All-Star Champs Behind the Leash, where every bark could be the beginning of a legacy. Dog food. Stock. Same. Aso. Wiwi. Oh. Pogi ka. Bruha. Just nakakulot ang Doro Rottweiler. Kasi tahimik siya pero masama sa magalit. Bulldog. Lagi nakabusangot eh. Siyempre yung aso. Si Mrs. Siyempre parehas.